Isa na siguro 'tong Xiaomi 15 sa dapat niyo i-consider kung humahanap kayo ng flagship phone na compact yung size, tapos napakaganda ng battery performance. Yung camera niya maganda rin, mamaya-maya pag-usapan natin, pero dun muna tayo sa battery. Kasi ginamit namin 'to 1 week sa travel namin. So, naka-data ako the whole day ng ilang araw, ginamit ko pa siya as hotspot, pero grabe yung screen on time guys, 18 hours and 50 minutes. Ang tindi, halos 19 hours guys. Grabe. At first time, kung hindi siguro first time, isa to sa mga iilang flagship phone na nakita ko na ang ganda at ang laki ng screen on time na binigay sa atin. Kahit pa, ang ganda nung chipset niya. Kahit na flagship din yung chipset niya, grabe yung screen on time na binigay sa atin. So, good job sa Xiaomi. Isa siguro sa dahilan kung bakit napakadaming tao yung hindi makapag-switch dito sa Xiaomi ay yung HyperOS, yung UI nito. Maganda po. Yun nga lang, hindi siya kasing linis, hindi siya kasing polished ng Nothing OS o kaya ng iOS ng Apple. Kapag gumamit ka ng third-party launcher, for example, yung Nova Launcher, maging stock Android yung feels ng phones nila, especially Xiaomi phones. Kapag nag-install ka nun at ginawa mo ang default na launcher dito sa phone mo, dito sa HyperOS, ang gagawin po ng HyperOS ay i-disable yung gestures. So, magkakaroon ka ngayon ng virtual navigation keys. Sayang, di ba? At kagaya na sinabi ko dun sa YouTube full review ko dito sa Xiaomi 15, gawin lang sana yan ng Xiaomi kung sila na ang isa sa pinakamagandang UI sa balat ng Android operating system. Pero dahil hindi pa ganun ka-polished ang HyperOS, gusto ko ng third-party launcher. Pero dahil mapipilitan ako gumamit ng navigation keys, edi mapipilitan na naman akong gamitin at tiisin yung UI ng HyperOS. Kung hindi man nila payagan talaga ang third-party launcher na gumamit ng gestures, sana pagandahin nila, gawin nilang mas polished yung UI ng HyperOS. Ang isa pa sa talagang hinangaan ko sa kanya yung camera performance. Pero, reminder lang hindi ito yung Pro version, hindi rin ito yung Ultra, syempre. So, wala tong periscope telephoto camera. Pero if ever na ito lang yung budget natin para sa isang Android phone na flagship yung specs, hindi po kayo madidisappoint sa camera performance ito. Maganda yung video quality, maganda yung mga pictures niya, lalo na't naka-Leica yung kanyang camera. So, meron tayong Leica Authentic tsaka Leica Vibrant na mode. So far, marirecommend ko tong phone na to. Kung gusto ninyo ng Android phone, compact yung size, maganda yung battery performance, at maganda yung display at camera. Pero para dun sa mga Xiaomi 15 user, ano masasabi nyo dito sa phone na to? Comment nyo dyan.